Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at pakinig sa homilya. Isang pinagpalang Pasko ng muling pagkabuhay po sa inyong lahat. Happy Easter! Happy Easter sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang pinagpalang Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Katatapos lang po natin ipinagdiwang ang pinakadakilang kwento ng pag-ibig o the greatest love story of all. Ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero gaya ng ibang fairy tale o kwento ng pag-ibig, hindi ito magiging maganda kung hindi ito matatapos ng masaya. Hindi po ba? Di ba sanay tayo, dapat ang ending, dapat happy. Ayaw natin ng hindi happy ang ending. Tama po ba? Parang hindi kumpleto, hindi maganda kung ang katapusan ay hindi masaya. Kamakailan lang, inakala ng lahat na ang katapusan ng kwento ng pag-ibig ng Diyos ay kamatayan. Ang di alam ng karamihan, nagsisimula pa lang ang lahat. Nagsisimula pa lang ang lahat. Kung ang mga alagad nagtago, kung si Maria umiiyak, pero sa Diyos, nagsisimula pa lang ang lahat. Ito po ang narinig nating kwento sa ating ebanghelyo sa araw na ito. At nais ko pong pagtuunan ng pansin ang tatlong detalye ng ating ebanghelyo para malaman natin ang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay.
Tatlong detalye. Kung minsan, alam nyo tayo, hindi tayo madetalye. Tama ba? No? Pag tiningnan mo, oy, ang ganda-ganda, okay na yan. No, pero kung titignan mo ang bawat detalye, may lagpas. Kung titignan mo ang bawat detalye, merong nakaligtaan. No, di ba? Hindi tayo madetalye. Pero alam nyo, sa detalye, nakikita ang tunay na kahulugan. Kaya maganda, tignan natin ang detalye ng kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa kwento, unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan ng isang madilim-dilim pa. Madilim-dilim pa. Habang ang bato na panakip sa libingan ay nakaurong na, naalis na. Natural, ang unang reaksyon ni Magdalena ay matakot at mangamba. Bakit? Dahil yung inaasahan niya na makita niyang bangkay, wala. At yung bato na dapat nakatakip, nakabukas, nakaurong. Hindi pa nakita ni Maria Magdalena, natakot na at nag-alala na siya. Agad siyang pumunta kina Pedro at sa alagad na pinakamamahal ni Jesus. Sino yon? Si Juan. Magaling din itong si Magdalena no? Alam niya kung sino ang pupuntahan. No? Alam niya kung sino ang lalapitan. Kay Pedro na pinakamalapit at kay Juan na pinakamamahal ni Jesus. Pero, nag-alala din si Pedro dahil hindi niya nakita ang bangkay ni Jesus. Ang tanging nakita lang niya ay ang tela o ang kayong lino na nakabalot o pinangbalot kay Jesus. Ngunit wala na siyang nakitang bangkay. Pero, iba si Juan. Iba ang pinakamamahal ni Jesus. Dahil bagamat wala siyang nakita, agad siyang naniwala. Yan ang pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, alam nyo na, no? Bakit nagkaiba yung dalawa? Yung isa, close kay Jesus. Oh. Hindi niya nakita, anong naramdaman niya? Nag-alala siya. Si Juan, pinakamamahal. Bakit? Hindi man niya nakita, pero naniwala siya. May tatlong aral na tinuturo ng mga detalye ng kwento ang pwede nating matutunan. Sa lengguwahe naming mga Gen Z, hello, kami to, no? Malalaman nyo kung hindi na kayo Gen Z, no? Sa lengguwahe naming mga Gen Z, green flag ang tawag namin dito. Naintindihan nyo yon? Pag di nyo naintindihan, hindi nga kayo Gen Z. No? Green flag ang tawag namin. Tingnan natin ano yung mga tatlong green flag sa kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay. Unang green flag, madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Nang mamatay si Jesus, nabalot ng kadiliman ang buong paligid. Tama? Naalala niyo pa yung kwento, di ba? Nung namatay si Jesus, no, nagdilim. At hindi lang literal na buong kapaligiran ang nagdilim. Sigurado ako, pati ang puso ng mga nagmamahal kay Jesus, nagdilim. Tingnan mo nga yung mga alagad, anong ginawa? Nagtago sa dilim. Di ba? Nagtago sa upper room. Madilim, nagtago, nagkubli. Hindi natin masisisi kung sasabihin ng mga nagmamahal kay Jesus na madilim ang kanilang mundo. Sa mga namatayan, hindi ba? Madilim ang mundo. Kasi namatayan sila At hindi lang madilim, kundi tila gumuho ang kanilang mundo. Paano na kami? Ganito ang nararamdaman kapag tayo ay nasa
madilim na yugto ng ating buhay. Pero ang mga nagpunta sa libingan ni Jesus, hindi nila napansin, mag-uumaga na yon. Mag-uumaga na yon. Madilim-dilim pa, pero mag-uumaga na. Isang green flag. Oo, madilim pa. Pero dahil mag-uumaga na, alam natin na ang dilim ay hindi na magtatagal. 'Di ba? Pag mag-uumaga na, alam mong hindi na matagal ang dilim. Ibig sabihin, malapit nang sumikat ang araw. Ito ang unang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Matatapos din ang dilim. Sisikat din ang araw sa atin. Sabihin nyo nga po, matatapos din ang dilim. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Gising ba? Gising. Di mo makikita ang liwanag kung nakapikit ka. No? Alam nyo, minsan, meron daw batang nagtanong kay Pope Francis. No, sabi niya, Pope, bakit ang mga tao nakakatulog sa misa? Sabi nung bata yun, no? At sabi ng mahal na Santo Papa, sabi niya, dalawang dahilan. Una, kasi mahaba ang misa. Tama ba? Hindi kayo makasagot. Nakakatulog ang tao kasi una, mahaba ang misa. Pangalawa, kasi maiksi ang pagmamahal ng tao. Di ba? Kung nagmamahal ka, walang mahaba, walang malayo, walang matagal. Yun ngang Bulacan, kaya mong gawing malapit kung ikaw ay nanliligaw. Tama? O, tingnan mo. Nung wala ng pag-ibig, layo ng Bulacan. Ba't ko ba ginawa yun? No? Tama ba? Tama. No? Kapag kayo umiibig, walang matagal-tagal. No? Kaya mong intayin kahit magdamag. Tama? Ba't di kayo makasagot? No? Di ba ganon? No? Pero nung wala ng pag-ibig, bahala ka, umuwi ka dyan. No? Di ba? Ganyan eh. No? Kapag ikaw ay nagmamahal, walang matagal. Kaya mong mag-intay. At ito yung sinasabi sa atin, kung ikaw ay nagdurusa, ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nasa madilim na yugto ng iyong buhay, ang mensahe sa iyo, matatapos din ang dilim. Sisikat din ang araw sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, sisikat din ang araw. Yan, no? Isang araw, sisikat din, no? Pangalawang green flag, nakatiklop sa tabi ang kayong lino. Nakatiklop. Para sa mga Hebreo, kapag ang isang tao ay tapos ng kumain, isang senyales na tinitignan na pwede nang alisin ang pinagkainan ay kung ang table napkin ay nakabulunbon o hindi nakatiklop sa tabi. Kumakain po ba kayo sa mga fine dining? Hello? O yung mga nakakakain sa fine dining, merong table napkin, di ba? Nakatiklop dyan sa may plato, no? Maganda pa, minsan bulaklak, no? Minsan swan, o kung ano-ano man, no? Di ba? Parang pamaypay, no? Aalisin mo yon, di ba? Tapos ilalagay mo saan? Sa lap, no? O kaya minsan ilalagay dito para wag marumihan ng damit, no? Pag ikaw ay tapos ng kumain, no, pwede nang alisin yung pinagkainan mo kasi nagkukwentuhan na lang kayo. No? Yung table napkin, ibabalunbon mo sa gilid. No? Hindi nakatiklop. No? Medyo nakaganon. So ibig sabihin, alam ng waiter, tatanggalin na ang plato. Kasi nakabalunbon. Pero kapag ang table napkin ay nakatiklop,
ng maayos, tiniklop mo, nilagay mo sa tabi. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang tao kumain. Hindi pa pwedeng alisin ang pinagkainan dahil ikaw ay babalik. Kaya kung ikaw ay na-CR, kunyari, nasi-CR ka habang ikaw ay kumakain, tiklopin mo. Hindi pa tapos ang iyong pagkain, tiklopin mo ang iyong table napkin, lagay mo sa tabi. Para hindi aalisin ng waiter. Baka pag nagulat ka, pagbalik mo, wala na yung kinakain mo. Ganon. Yun na, pag kumain kayo sa fine dining, ganon po ganon. Isa pang green flag, ang nakatiklom kayong lino. Nakatiklop. Ibig sabihin, hindi pa tapos si Jesus. Babalik pa si Jesus. Pangalawang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay, hindi pa tapos ang Diyos. Babalikan Kanya. Kaya huwag kang nagmumukmuk. Huwag kang nag-e-emote. Huwag kang iiyak-iyak. Huwag kang nagtatampo. Hindi pa tapos ang Diyos. Babalikan Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, babalikan Kanya. Gusto mo pa bang bumalik? Parang iba na yung pinag-usapan natin. Pero yan ang mensahe. Pangalawang green flag, nakatiklop ang kayong lino. Ibig sabihin, malungkot ka man, babalik ang Diyos. Babalikan ka ng Diyos. Pangatlong green flag, ang alagad na pinakamamahal, agad naniwala. Tanging si Juan, ang pinakamamahal ni Jesus lang, ang unang nakaunawa ng lahat ng nangyari. Kahit ang pinakamalapit kay Jesus, hindi naunawaan. Hindi man nakita ni Juan. Nang pisikal si Jesus, hindi siya nag-alala. Pero sapat iyon para siya ay maniwala. Ganyan ang pagmamahal. Laging naniniwala. Kahit hindi nakita, naniniwala. Pero yung mga walang pagmamahal, tamo, wala namang nakita kung ano-ano ang pinaniniwalaan. Hello? Nakita mo ba? Ba't mo pinaniniwalaan? Pangatlong green flag, ang pagmamahal ng alagad, ang dahilan kaya siya naniwala. Tanging ang nagmamahal lang ang maniniwala na hindi siya iniwan ng Diyos. Kahit na hindi niya nakikita ang Diyos. Si Maria Magdalena, nagtatakbo nung hindi niya nakita ang Diyos. Si Pedro, nang hindi niya nakita ang Diyos, nag-alala. Pero tanging si Juan lang na nagmamahal at ang pinakamamahal ni Jesus ang naniwala. Ganyan na nagagawa ng pag-ibig. Madaling maniwala. Tama? O diba? Kaya ka nga naniwala. Kasi may pag-ibig. Ngayong wala ng pag-ibig, ayaw mo nang maniwala. Tama? Father, ba't palagi napupunta doon? Ikatlong mensahe ng Pasko na muling pagkabuhay, maniwala ka dahil mahal mo siya. Maniwala ka dahil mahal mo siya. Mga kapatid, ito ang mga green flag ng kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay. Hanapin ang green flag ng iyong buhay para iyong maintindihan. Dahil ang mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay, 3. Sa mga nadidiliman, sisikatan ka din ng araw. Sa mga pakiramdam na sila'y iniwan, hindi pa tapos ang Diyos. Babalikan Kanya. At sa mga nagdududa at hindi nakakaunawa, maniwala dahil
mahal mo siya. Huwag tayong mainip, hindi pa tapos ang binubuong kwento ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa lahat. Nais ko lang po munang kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan po. Gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga tumulong po para maisagawa po natin na maipagdiwang natin ang mga mahal na araw. Nais ko pong magpasalamat unang-una sa lahat ng lingkod ng ating simbahan, sa pamumuno ng ating Parish Pastoral Council. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga naglingkod, sa ating liturhiya, nagpapasalamat ako sa mga lay ministers, altar servers, sa mga MBG, sa mga greeters and collectors, sa mga lectors and commentators, sa choir, maraming salamat. Maraming salamat din sa ating social media communications ministry. Maraming salamat. Siyempre, ang nagpapaganda lagi ng ating altar, ang Ministry on Arts and Environmental Liturgy. Maraming salamat, no? Sila yung nagpapaganda lagi ng ating altar. Maraming salamat sa mga barangay na nakiisa sa ating pagdiriwang, lalo-lalo na ang Grand Stations of the Cross. Maraming salamat sa mga pagpapasinaya ninyo po sa amin tuwing kami ay mayroong prosesyon. Maraming salamat po. Salamat din sa mga sambayanihan. Oh, yun, mga angel na po niyan. No, inaantok pa po yan, pasensya na po kasi napuyat po sila kagabi. No, maraming salamat din. Siyempre sa aking staff, no, sa staff ng ating simbahan, maraming salamat. Ate Jonah, Kuya Buddy, Al, maraming salamat. Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito na mag-isa. At bilang unang pagkakataon po na maging kura paroko, nagpapasalamat po ako kasi ito rin ang aking unang pagdiriwang ng mahal na araw bilang isang kura paroko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa lahat ng nagpadala at nagbigay ng kanilang tulong via online, sa lahat ng mga sponsors po natin, mass sponsors and donors. Maraming salamat po. Lubos po ako nagpapasalamat. Hindi po maliit ang gastusin, lalo na kapag nagdiriwang at nagpapatakbo ng isang simbahan. Kaya maraming salamat sa walang sawa po ninyong pagbibigay tulong sa aming munting parokya. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Dalangin ko po na ibalik sa inyo ng Panginoong Diyos ang lahat ng inyong naibigay para sa ating simbahan.